There's a big gathering of stars of Generation Next happening on Sunday. One of them is joining us today on Kababayan LA, American Idol's Andrew Garcia. And you get to talk to him as Kababayan LA starts right now. Welcome to America's first and only daily talk show for Nabata Filipinos, kung saan po ngayong hapon makakausap natin si Andrew Garcia. He is not Filipino, pero meron tong Filipino connection. And I remember when he was in American Idol, napakarami pong mga Pilipino ang bumoto sa kanya. And so I am sure today a lot of you will want to talk to him. Your wish is our command. We're going to be opening our phone lines today on the show para po makausap niyo siya. And not only that, there's a big concert happening on Sunday. It's called Generation Next. Marami po sa inyong mga paboritong mga batang mga performers will be performing there, and we are giving away tickets to that as well. How would you like to watch that for free, diba? And that is all today on the show. Pero bago ang lahat, dahil nga po Martes, makipagtsikahan naman tayo sa ating correspondent from Manila na binabagyo po ata sila ngayon itong mga nakaraang araw. May Valdez is joining us on the line. Hello, May. Alam ko masarap matulog dahil umuulan dyan, but thank you for waking up for us. Nako, Janelle, alam mo nga, gusto ko ngang magbalik estudyante dahil wala na naman silang pasok kahapon, wow. Diba? Dahil wala na naman talagang pag-asa na tumama ang weather forecast because actually kahapon na walang pasok, marami namang areas ang tumigil ang ulan. Alright. So yan ang object of controversy. May Valdez joins us on the phone every week from Manila to talk to us about what people are talking about in the Philippines. Also, yung top trends sa Yahoo Philippines. May typhoons at mukhang meron pang bago. Yung umalis is Kabayan, diba? May bago daw si Nina. Oo. Actually, sabi ngayon, kasi si Kabayan is still bringing rains and causing floods in some parts of Luzon, no? So, ang nangyayari kasi, yun, everybody knows naman, we depend on Pag-asa for weather updates, kung ano mang typhoons ang nag-hit sa Philippines. As a matter of fact, last Thursday, merong namatay na 66 because of Tropical Storm Juaning. Okay. And according yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. The thing was, yun nga, merong naging awayan because sobra talagang natamaan ng albay na hindi na naman sila nakapag-prepare for it ng maayos dahil ang pakiramdam nila hindi naabisuhan ng Pag-asa ng maayos ang kanilang lugar. Kaya naman object of debate ngayon kung si Pag-asa ba nagbibigay ng pag-asa o nakapagbibigay siya ng tamang warning o nakakapag-distract pa siya all the more ng mga properties at ng mga diskarte ng ating mga Pilipino para makapag-prepare sa typhoon. Alright, and while that is an object of debate, ito naman mukhang sealed na ba? Or ang nangyayari yung 2004 polls, yung tinatawag na dayaan daw dyan. Mukhang nagre-react ang yung artista, very pretty, no, si Lovie Poe, na daughter of course of the late FPJ na sinasabi siya daw ang nanalo sa presidential election last 2004. Nako, isa pa na namang debate yan because ito lang very recently si Senator Cheese Escudero na campaign spokesperson ng daddy ni Lovie noong 2004, nag-present siya sa Senate media and staff ng parang video documentary. Medyo sort of reminiscent ng Hello Garcia scandal between then President Arroyo and Commissioner Viriliano Garciliano na sobrang controversial siya because yun apparently parang pinag-uusapan daw nila how to rig the results of the election. Okay. Dinenay ito nun ni President Arroyo, diba? So, si Lovie ngayon, sinasabi niya na the truth is coming out. Alam niya deep in her heart na nanalo ang kanyang daddy together with a lot of Filipinos, no? Kaya gustong-gusto namin na maresolba itong 2004 issue na ito. Alright. At ano naman ang nagiging reaction ni Lovie? Galit ba siya? Nakakapagpatawad ba siya? Malungkot ba siya?
Alam mo naman si Lovie, very deadpan ang kanyang mga reactions. Kahit nung nga nagsangkot yung boyfriend niya, parang very ano talaga siya eh. Hindi siya super outspoken tulad ng most of the young celebrities, no. Ano siya, parang ang opinions niya, she sometimes keeps to herself. Hindi siya todo mag-opinion. Pero ang sinasabi niya ngayon is lalabas din daw ang katotohanan. No? Very artista yung sagot, diba? Ayan. At speaking of todo naman ang pag-cheer ng ating mga kababayan sa Incubus in Manila. May, mukhang naiinggit ako sa inyo dyan dahil ang daming mga foreign performers going to the Philippines. Pati SDA, di ba, pumunta sa amin ang social talaga ng Pilipinas. Yes. Kamusta naman ang Incubus in Manila? Binagyo ba sila? Well, binagyo sila ng tao. More than 8,000 fans ang nag-register sa Clicker at sinasabi nila na talagang napaka-warm ng reception ng Manila sa kanila. Pero bago ang concert, Janelle, may controversy din. Because Why? a text message circulated na ang band daw demonic. Naku, alam naman ng mga Pilipino, di ba? Very religious country. Ang sinasabi ang Incubus daw means evil spirit. Kaya parang, maraming nag-prevent. Yung text message na yun, may attempt siya to prevent the band from coming to Manila. Pero, deadma ang banda. They just shrugged off the allegations. At lalong deadma ang fans because dinumog pa rin sila sa Araneta Coliseum noong kanilang If Not Now, When World Tour. Alright, dumalaw nga sila dito. Nakakaloka kami at ang sabi nila yung, ano ba yun? Kalurky. Hindi nakakaloka. Kalurky! Oo. Balita ko pati si... Linggo lang nakakaloka. Pati si Coach Eric Spoelstra daw ng Miami Heat, sinasabi na rin niyang, ginagamit na rin niyang kalurky na yan. Ayan. Alright. Masyado na silang na-immerse sa Philippine culture, di ba? Alright. Meron bang lineup na ngayon ng mga foreign acts na pupunta pa dyan in the Philippines? Nako, si Araneta, nakita ko sa Ticket World, talaga namang mukhang dudumugin tayo because ang next is ang American Idol Season 10 na finalists and winner. They're all coming here at Janelle, utang na loob sa mahal ang ticket. Hinimatay ako. Magkano? So hindi ako makakanood. Magkano? Meron parang 8,000 or something, parang ganyan. Wow. Mababaliw ka. O siya, speaking of American Idol, isa sa mga finalists ng mga previous seasons ng American Idol ang kasama namin ngayong hapon. Wow! Ikukuha na lang kita ng autograph sa kanya. Si Andrew Garcia is joining us today on the show. But for now, thank you ha. Thank you sa iyong... Thank you also. Nice to be back. Thank you. That was May Valdez, our correspondent from Manila. Gumigising po ng maaga para balitaan tayo. So follow her on Twitter. She has a lot of information to share. At kalurky po talaga tong si May. Pati yung kanyang mga tweets. Very funny. So that is her Twitter account, Brainbeam, or @Brainbeam. That's her company also in the Philippines. Meanwhile, like I said earlier, Andrew Garcia is joining us next on Kababayan LA. You wouldn't want to miss that. Plus, open phone line, so keep calling.